Tingnan natin kung anong sira. Ba't ng plat ito? Laki na pako. Yun, napako ka pala. Sige. Bulkitin natin. Kaya pala. Bagtan ito. So, pakita ko sa inyo kung paano mag-bulkit. Ito, may customer na naman. Sige. Bukas mo na ng lock ng pito. Buksan mo na ito. Tapos nyan, i-press mo ito. I-press mo ang gulong sa loob. I-press yan, kabilaan. Bago ka magbukas. Ito ang pang-bulkit lang namin. Ito ang gamit. Magka-bulkit na. Dapat, mas maganda pala. Yung malipis. Tapos malapad siya para hindi masira. Kahit anong... Kahit alloy pa yung rim, hindi masisira nito. Dapat practice. Yan, i-press mo muna ito. Tapos i-press mo rin dito sa kabila. Yun. Tapos, lock mo dito isa. Pwede ka na mag-break pass. Yun. Natin. Ito, ang laki pala laking pako kasi tingnan mo, pasok ko sa loob. Yan, ang pako ko. Dito kita. Yan. Pako, ang laki. Yun, tanggalin natin doon. Yun ang nakapako. May malaking butas. So, mag-bulkit ka dito, i-grind mo muna para maiwasan mo. Makuha mo itong parang kumikintab na galing sa interior. Kasi pag nilalagyan mo, hindi mo kukunin yan. Pangit ang pagkakuan at saka hindi mag-dikit yung bulkit. Kaya i-grind mo. Mag-grind talaga. Tapos lagyan ito ng gum na tinunaw sa gas. Kuha ka dito, cut ka ng marami, tapos ilagay mo yan dyan, lagyan mo ng kunting gas. Kinabukasan pwede na magkakit. Parang paste siya. Tapos ang basahan, punasan kunti. Ang purpose ng paste na yun, para yung gum magdikit dyan sa loob interior. Ang padikit yun. So,
kuha ka kay malaki butas niya, medyo nakilakihan na rin natin ang pag-cut ng gum. Mga ganyan, diba? Pinapalitan na yan, pero dito kaya ba yan multikin? Ayan, laki-laki. Tingnan mo. Ayan. Lakihan ko na para hindi masira. Tapos lagyan ng tapal kasi malaki ang butas. Wala mo pa. Panggalan ha. Maganda lagyan ng tapal kasi malaki ang butas niya. Buo ya, basta dahil malaki ang butas, dapat tapal ka talaga dyan. Ito karaniwan, hindi ginagawa ito ng ibang vulcanizer, pero dito ito ang standard namin gumawa ng mga ganyang butas. Okay, lagyan din ito ng gum para magtapit din sa yung paste na gum. Lagyan din ulit. Tapos punasan. Purpose niyan para dumikit doon sa gum. Okay. Kagaya yung last video ko doon sa sasakyan, ganito ang ginawa ko. So walang complain ang nagpagawa doon. Kaya kahit sa motorsiklo, yan din ang ginagawa ko. Yan ang pinaka-standard namin dito. Okay. Ito nakikita nyo, ganyan kalaki sa iba. Hindi na nila binubulkit yan, pinapapalitan na ng interior, pero dito pwede pa yan. Ito muna yung tsura. Okay. Tapos pwede na yan luto doon sa DIY natin na dalawang mangbukit na plansa. Ito na yung pang DIY na pinapakita ko nung dati sa last video ko. So, yan muna natin. Ito na magamit na ngayon yung last video ko na yung plansa ang gamit. Okay, tingnan mo. Dapat nakalapat yan dito, tapos ganun mo lang. Lagyan ng video na sila bro. Video. Hi Gab. Hi. Okay. Tapos ilagay na yung dito sa saksakan. At lagyan ng tubig. Sabi ko nga, mag-practice ka muna bago ka maggawa sa mga ibang sasakyan. Practicean mo sa mga lumang interior bago magluto dito. Okay? Ako lang kap. Alin na lang. Pwede man na i-post din. I-upload mo na lang. Hintayin nyo. Hintayin nyo yung kulo ng tubig. Diyan tayo nagabase sa kulo ng tubig. Kung timeman mo yan, either 2 minutes. Nagataas yan. Sa kulo ng tubig, ako nagabase dito. Yan ang mga basis ko magluto. Okay. Pag kita mo yung mga 2 minutes na okay na yung kulo, tanggalin mo na yung nakasaksak na plug. Okay. Tapos hintayin mo na lang hanggang mga hintayin naman another 2 minutes. Hanggang maluto siya. Pag kinuha mo yan mamaya-maya, okay na yan. Sige.
Sige, tingnan mo lang. Okay mo lang. Yun, may pangtanggal kami pala dito na kwan. Na pang tubeless yan, pang tubeless namin. Yan ang ginagamit namin sa pang tubeless. Yan, may welding machine din kami. At saka compressor. Yan ang mga compressor. Yan mga gamit namin. Yan, malapit na maluto. Oh, tingnan mo na yun. Wala na siya. Ano na yung tubig.
kayo o mga suggestion, contact nyo lang ako sa YouTube channel ko dahil nandiyan naman yung number ko. So mag-comment lang kayo at saka kung anong comment nyo sagutin ko yan. Salamat ulit.